Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 4, Week 1. Para sa unang araw, high-frequency words, alamat, elemento ng kwento, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Tingnan ang mga larawan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ano ang inyong napapansin sa mga larawan? Ano ang mga gawain na tinutukoy ng mga ito? Alin sa mga ito ang dapat o hindi dapat gawin? Sa araw na ito, matututo kayo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang may kaugnayan sa sarili at sa bansa, pag-unawa sa isang alamat at pagbasa ng mga pangungusap ng may tatas. Alituntunin. Ang mga alituntunin ay tumutukoy sa mga panuntunan o utos na dapat nating sundin sa ating mga barangay o pamayanang kinabibilangan upang manatili tayong ligtas at mapangalagaan ang ating mga kapakanan. Ang pagsunod sa mga ito ay nagpapakita ng ating disiplina sa sarili at malasakit sa iba. Ano-anong mga alituntunin ang ipinapakita dito? Bakit mahalaga na sundin ang mga ito? Bukod sa mga larawan, saang mga lugar pa sa barangay mayroong mga alituntunin. Magbigay ng mga halimbawa. Ating alamin ang mga ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Kulisap ay maliliit na hayop na karaniwang may 6 na paa at kadalasang may pakpak. Alitaptap ay isang uri ng kulisap na kumikinang o nag-iilaw sa gabi. Talutot ay ang makukulay na bahagi ng bulaklak. Kabag-kabag, paniki, ay isang hayop na lumilipad at aktibo sa gabi. Alamin natin sa ating alamat na babasahin ngayong araw kung paano ipinakita ng mga tauhan ang kanilang pagkakaisa. Alamat ng alitaptap. Isang gabing madilim, walang malamang pagtaguan ang mga kulisap na iyon. Nakakita sila ng isang punong sampagita. Ang ilan sa kanila ay nagkubli sa mga bukong bulaklak nito. Mayroon namang nagkubli sa mga talulot. Bakit ba? Ang tanong ng sampagita. Bakit ba kayo nagtatago? Bakit ba kayo takot na takot? Kayo ba ay natatakot sa dilim? Hindi kami sa dilim natatakot, ang sagot ng isang kulisap. At saan? Ang tanong ng sampagita. Sa mga kabag-kabag, ang sagot ng maraming kulisap. Bakit kayo natatakot sa mga kabag-kabag? Ang tanong ng sampagita. Inaano ba kayo ng mga kabag-kabag? Kami kinakain nila, ang sabi ng mga kulisap. Kapag kami ay nakita nila, ay hinuhuli kami at iyon na ang katapusan ng aming buhay. Sino ang halamang nakilala ng mga alitaptap? Ano ang suliranin na kinahaharap ng mga alitaptap? Masama naman ang ginagawa sa inyo ng mga kabag-kabag, ang wika ng sampagita. Biruin mo, kay rami ng mga kabag-kabag, ang sabi ng isang kulisap, kaya kami ay pakaunti ng pakaunti. Mauubos nga kayo kung ganyan. Kaawa-awa naman kayo, ang wika ng sampagita. Hindi nga namin malaman kung ano ang aming gagawin, ang wika ng mga kulisap. Sa inyong palagay, ano kayang maaaring gawin ng mga alitaptap upang makaiwas o malabanan ang mga kabag-kabag? Bakit kung maliwanag ang gabi ay hindi kayo nagkukubli sa aking puno?
Ang tanong ng sampagita. Kung maliwanag ang buwan, ay mahirap kaming mahuli ng mga kabag-kabag. Ang sagot ng isang kulisap. Hindi makakita sa liwanag ang mga kabag-kabag. Ang dugtong ng isang kulisap. Sila ay nasisilaw sa liwanag. Ang dugtong pang-uli ng isang kulisap. Ganoon pala, hindi pala makakita sa liwanag. Tuturuan ko kayo kung ano ang dapat ninyong gawin, ang sabi ng sampagita. Ano ba? Ano ba ang dapat namin gawin? Ang tanong ng bawat kulisap. Bawat isa sa inyo ay magdala ng apoy. Pagkatapos ay magsabay-sabay kayong lumabas. Matatakot sila sa inyo. Hindi nila kayo malalapitan, ang sabi ng sampagita. Oo nga, siya nga, ang sabay-sabay na sabi ng ilang kulisap. Ano ang mungkahin ni sampagita na kanilang gagawin? Sa iyong palagay, magtatagumpay kaya ang mga alitaptap? Bakit? Bakit hindi? Ganoon na nga ang ginawa ng mga kulisap. Isang gabing madilim, ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng apoy. Pagkatapos ay nagsabay-sabay silang lumabas. Naku, para silang alipatong lumilipad. Hindi nga naman sila malapitan ng mga kabag-kabag. Anong tuwa ng mga kulisap? Lumipad sila ng paikot-ikot sa punong sampagita. Salamat sa iyo, sampagita. Kami ngayon ay malaya na. Mula na noon, tuwing lalabas ang mga kulisap pag madilim ang gabi, nagdadala sila ng apoy. Ang mga kulisap na iyon din ang tinatawag ngayong alitaptap. Ang pangkat ng mga alitaptap ay gaya rin ng ating mga barangay. Kung ikaw ang pinuno, ano-ano ang iyong magiging tagubilin sa kanila. Halimbawa, huwag aalis sa pangkat anuman ang mangyari. Hawakan ng mabuti ang apoy, huwag itong paglaruan. Kung ikaw ay isa sa mga alitaptap, paano mo ipakikita ang pasasalamat kay sampagita? Elemento ng kwento at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Balikan natin ang mga bahagi at elemento ng kwento. Ang mga ito ay tumutulong upang mas maunawaan natin ang binabasa nating kwento. Tauhan, sino-sino ang gumaganap o kumikilos sa kwento. Tagpuan, ang lugar at panahon kung saan naganap ang kwento. Banghay, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Simula, ipinakikilala ang mga tauhan at tagpuan. Gitna, dito nagaganap ang mahalagang pangyayari o suliranin. Wakas, dito nalulutas ang suliranin at nagtatapos ang kwento. Tema, ang pangunahing ideya o aral ng kwento. Punan ang mga detalye sa story map. Tagpuan, mga tauhan, simula, gitna, wakas. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino ang pangunahing tauhan? Saan naganap ang kwento? Kailan ito nangyari? Ano-ano ang mga mahalagang pangyayari? Anong aral ang makukuha natin sa kwento? Ang salitang barangay ay tumutukoy sa mga tao at mga pamilya na naninirahan sa isang lugar. Ito ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ang bawat barangay ay may mga pinuno. Sila ay nagsasagawa ng mga proyekto para sa mga mamamayan at nagpapatupad ng mga alituntunin at batas. Punong barangay o barangay captain. Ang punong barangay ang pinuno ng barangay. Siya ang namumuno sa pagpapatupad ng mga batas at programa at nagsisiguro ng kaayusan at kapayapaan. Kagawad o konsehal. Ang kagawad o konsehal ay katuwang ng punong barangay. Sila ang gumagawa ng mga ordinansa at tumutulong sa mga proyekto at pangangailangan ng barangay. Sino-sino ang pinuno ng isang barangay? Ano-ano ang kanilang mga proyekto? Sa iyong palagay, ano dapat ang kanilang mga katangian?
Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong pagkikiisa sa kanilang mga proyekto at alituntunin? Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita o konsepto na tinalakay sa klase. Alamat, mga elemento ng kwento. Barangay, kagawad o konsehal, barangay captain. Tama o mali, isulat ang titik T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan o detalye. Isulat ang titik M kung ito naman ay mali. Iwasto ang pangungusap pagkatapos. Ang mga alitaptap ay isang uri ng kulisap. Si Rosas ang nagbigay ng payo sa mga alitaptap. Natakot ang mga kabag-kabag sa mga alitaptap nang makita ang mga ito na may dalang alipato. Ang mga kabag-kabag ay kaibigan ng mga alitaptap. Nagtagumpay ang mga alitaptap dahil sa kanilang pagtutulungan. Narito ang mga tamang sagot. Magtungo sa inyong barangay hall, alamin ang mga sumusunod na impormasyon. Pangalan ng barangay captain, pangalan ng mga kagawad o konsehal, mga responsibilidad ng mga ito, mga alituntunin na ipinatutupad sa inyong barangay. Para sa ikalawang araw, sight words, magalang na pananalita. Ibahagi ang inyong takdang aralin. Ipakita ang mga larawan ng mga pinuno sa barangay, mga gawain o proyekto sa barangay at mga lugar na makikita rito. Ipaliwanag kung ano ang inyong natutuhan mula sa mga larawang ipinakita. Sa araw na ito, matututo kayo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga sight words, paggamit ng magalang na pananalita at pagbasa at pagsulat ng mga natutuhang salita. Ano ang kahulugan ng salitang barangay? Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa Pilipinas. Sino-sino ang mga namumuno dito? Ano ang kanilang mga tungkulin? Ang mga namumuno sa barangay ay ang punong barangay at mga kagawad. Sila ay namumuno, nagpapatupad ng mga batas at tumutulong sa mga mamamayan. Ano-ano ang proyekto ng inyong barangay? Para saan ang mga ito? Ang mga proyekto ng barangay ay paglilinis ng paligid, pagbibigay ng ayuda at mga programang pangkalusugan. Ginagawa ang mga ito upang matulungan ang mga mamamayan. Magbigay ng mga halimbawa ng mga lugar sa inyong barangay. Para saan ang mga ito? Ang mga lugar sa barangay ay barangay hall, paaralan, palengke at parke. Ginagamit ang mga ito para sa serbisyo, pag-aaral, pamimili, at paglilibang. Basahin natin ang mga sight words. Saan? Bakit? Kami. Kayo. Iyon. Amin. Naman. Kaya. Nang. Wika. Dapat manatiling malinis ang ating barangay. Patlang ni Kapitan Kiko. Patlang ang barangay hall, sigaw ni Nanay. Lahat tayo ay nagkakaisa. Patlang, malinis at maayos ang ating barangay. Patlang, pumunta si Kagawad Leo. Patlang, kaya hindi sumusunod si Nena sa mga alituntunin sa barangay. Patlang ang naatasan na maglinis sa parke. Kailangan nating tumawid sa tamang daanan. Patlang, dahan-dahan. Patlang ba ay mula sa barangay Masigla? Ang linis patlang ng inyong barangay. Wika ni Mayor Joy. Ang mga prutas na iyan ay patlang. Itinanim noong nakaraang buwan. Makibahagi sa shared reading ng alamat na tinalakay sa klase. Magbabasa ang bawat isa ng nakatalagang bahagi ng kwento. Sino muli ang tumulong sa mga alitaptap? Ano ang dapat sinabi nila kay Sampaguita? Tama, sila ay marahil nagsabi ng salamat po. Ito ay isang halimbawa ng magalang na pananalita.
Pansinin na gumagamit tayo ng po at opo kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga nakakatanda at mga opisyal tulad ng mga nagtatrabaho sa gobyerno gaya ng ating barangay captain at mga kagawad. Balikan natin ang ilang halimbawa ng magagalang na pananalita at ang kanilang mga angkop na gamit tulad ng paggamit ng po at opo bilang paggalang, pakiusap kapag humihiling at salamat sa pagpapahayag ng pasasalamat. Gawain roleplay. Humanap ng kapareha. Magsanay kayo sa paggamit ng mga magagalang na pananalita sa pamamagitan ng roleplay. Isasadulan nyo ang mga sitwasyong ibibigay sa inyo. Habang naglalakad ay nakasalubong mo at nakita mo ang inyong barangay captain. Kumaway ito sa iyo at bumati. Namimigay ang mga konsehal o kagawad ng mga tulong na pagkain at mga damit dahil kayo ay nasunugan. Nais mong magpasalamat sa kanila. Hindi mo sinasadya na mabangga ang isa sa mga kagawad habang kayo ay nagsasagawa ng cleanup drive sa barangay. Gusto mong humingi ng paumanhin sa kanya. Kailangan mong dumaan sa hallway, ngunit nakita mo ang iyong mga magulang na nakikipag-usap sa barangay captain. Ano ang iyong sasabihin? Gutom ka na dahil hindi ka pa kumakain ng buong araw. Namimigay ng pagkain ang mga kagawad ng inyong barangay. Nais mo sanang humingi ng pagkain sa kanila. Punan ang mga sumusunod na pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng patlang. Ang mga pangatnig ay mga salitang patlang. Ang mga salitang patlang, patlang at patlang ay mga halimbawa ng mga pangatnig. Basahin ng mga pangungusap at pagtambalin ang mga ito sa mga angkop na larawan. Halimbawa, bakit umiiyak ang bata? Saan pupunta si Nolly? Para sa ikatlong araw, high frequency words, alamat, pagtukoy ng damdamin ng tauhan. Ating kantahin ang kantang pinamagatang Masaya Kung Sama-sama. Narito ang liriko. Masaya kung sama-sama ang magkakaibigan. Masaya kung sama-sama at may tawanan. Kay inam ng buhay kung nag-aawitan. Masaya kung sama-sama at may tawanan. Sa araw na ito, matututo kayo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang may kaugnayan sa sarili at sa bansa. Pag-unawa sa isang alamat, pagtukoy ng damdamin ng mga tauhan at pagbasa ng mga pangungusap ng may tatas. Batay sa awit, ano ang epekto ng pagiging masayahin at pagsasama-sama ng mga magkakaibigan? Ano-ano ang mga maaari nating gawin upang maging maayos at masaya ang ating pakikisalamuha sa iba o sa ating mga kapwa mamamayan? Bakit mahalaga na matiwasay ang ating mga ugnayan sa ating mga kapwa sa ating mga pamayanan o barangay? Magbigay ng hinuha sa ibig sabihin ng mga salita gamit ang context clues. Pagkatapos, pagtambalin ng mga salita at ang kanilang mga kahulugan. Hindi magandang pangyayari, isang sitwasyon na may dulot na hirap, nagdalamhati o umiyak, labis ang dami, sinira o winasak. Pininsala ng labis na baha ang mga pananim. Ang kasipagan ng lahat ng miyembro ang dahilan kung kaya naman kapansin-pansin ang tuwina ay masagana nilang ani. Wala naman akong intensyong magsama. Ibig ko lang pare-pareho tayong maging handa sa panahon ng pagsubok. Hindi inakala ng lahat na magbubunga iyon ng trahedya. Namatay ang buong pamilya. Dahil dito, nagluksa ang buong bayan.
Alamin natin sa ating alamat na babasahin ngayong araw kung anong sakuna ang kinaharap ng mga tauhan at ano ang naging pagtugon dito. Alamat ng langgam. Sa isang malayong bayan ay may isang mag-anak na sobrang sipag mula ama hanggang sa ina at mga anak ay makikitang nagtatrabaho na sila pagsikat pa lang ng araw. Marami ang naiinggit sa samahan ng mag-anak dahil lahat ay nagtutulungan. Ang kasipagan ng lahat ng miyembro ang dahilan kung kaya naman kapansin-pansin ang tuwina ay masagana nilang ani. Sa kabila ng masaganang buhay ay hindi kinakitaan ng pagod ang mag-anak. Habang gumaganda ang kanilang kabuhayan ay lalo silang sumisipag. Sila ang gayahin nyo para kayo umunlad. Madalas ay payo ng matatanda sa iba. Ilarawan ang mag-anak sa kwento. Nagkaroon ng tagutom sa nasabing bayan. Pininsala ng labis na baha ang mga pananim. Karamihan sa mga taga roon ay hindi nakapag-ipon ng makakain dahil nakontento na lang silang makapagtatanim. Mabuti na lang at mabuti ang loob ng masisipag na mag-anak. Hinati nila sa mga kababayan ang mga pagkaing inipon nila. Ano ang hindi inaasahang nangyari sa bayan? Paano tumulong ang mag-anak sa kwento? Walang masama na maging handa tayo sa mga panahong hindi inaasahan. Anang ama ng pamilya, maging aral sana sa lahat ang pangyayaring ito. Napakayabang mo naman, wika ng isang lalaki na minasama ang narinig. Nakapagbigay ka lang ng kaunti ay ang dami mong sinabi. Wala naman akong intensyong masama, ibig ko lang sabihin pare-pareho tayong maging handa sa panahon ng pagsubok. Ang sabihin mo ay mayabang ka dahil kailangan naming umasa sa inyo. Diin ng lalaki. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng tatay ng pamilya na mahalagang maging handa sa panahon ng sakuna? Bakit? Bakit hindi? Natigil lamang ang diskusyon nang mamagitan ang isang matanda. Sinabi nito na mas kailangan nila ang magkasundo kaysa mag-away. Hindi inakala ng lahat na magbubunga iyon ng trahedya. Nainsulto ang lalaki na dahil makitid ang isip ay binalak gumanti. Isang gabi ay sinunog nito ang bahay ng pamilya na humantong sa kamatayan ng mag-anak. Ano ang trahedya na nangyari sa pamilya? Nagluksa ang buong bayan nang hinayang sila sa pagkawala ng pamilyang nagbukas sa isip nila sa halaga ng kasipagan. Ilang buwan, makaraang mailibing ang mga mag-anak, dalawang matanda ang dumalaw sa nasunog na bahay. Agad ay napansin nilang ang isang grupo ng maliliit na insektong namamahay sa isang bahagi ng bakuran. Nakalinya ang mga ito at bawat isa ay may dalang butil na iniipon sa tirahan nila. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Alam nilang ang mga insektong iyon ay ang masisipag na mag-anak. Tinawag nila itong mga langgam. Sa iyong palagay, ano kaya ang nagtulak sa lalaki upang saktan ng mag-anak? Sang-ayon ka ba sa kanyang ginawa? Ipaliwanag ang iyong sagot. Kung ikaw ang lalaki, ano ang iyong sasabihin sa mag-anak? Magbigay ng mga rason para sa iyong sagot. Pagtukoy ng damdamin ng tauhan. Muli nating balikan ang bahagi na ito ng kwento, ating basahin ng pangungusap. Nagluksa ang buong bayan. Nang hinayang sila sa pagkawala ng pamilyang nagbukas sa isip nila sa halaga ng kasipagan. Ang salitang nakabold ay nagsasaad ng damdamin ng tauhan. Minsan ang mga ito ay direktang nakatala o nababanggit sa kwento. Ngunit madalas ay kailangan itong isipin at bigyang hinuha ng mga mamabasa. Tayo ay nanghihinayang kung tayo ay nalulungkot o may pagsisisi sa pagkawala ng isang bagay o tao.
Talakayin ang kahulugan ng mga sumusunod na salitang nagsasaad ng damdamin: pagkainis o pagkayamot, pagkabigla o gulat, pagkamangha, pagmamalaki, pag-aalala, pagkabahala, pagdadalamhati. Pangyayari: ang sabihin mo ay mayabang ka dahil kailangan naming umasa sa inyo. Diin ng lalaki. Sila ang gayahin nyo para kayo umunlad. Madalas ay payon ng matatanda sa iba. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Alam nilang ang mga insektong iyon ay ang masisipag na mag-anak. Tinawag nila itong mga langgam. Hindi inakala ng lahat na magbubunga iyon ng trahedya. Pininsala ng labis na baha ang mga pananim. Karamihan sa mga taga roon ay hindi nakapag-ipon ng makakain dahil nakontento na lagi silang makapagtatanim. Bawat mamamayan ay may karapatan at kaakibat na mga ito ay ating mga tungkulin. Tungkulin ang tawag sa ating mga gampanin o nakatakda nating gawin upang maging maayos at maunlad ang ating komunidad o barangay. Kasama rito ang ating pagsunod sa mga alituntunin at batas. Narito ang ilang halimbawa ng ating mga tungkulin. Tumawid sa tamang tawiran at sumunod sa batas trapiko. Itapon ng basura sa tamang lagayan. Tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Makilahok sa mga programang pangkalusugan at pangkalinisan. 3-2-1 strategy. 3 bagong salitang natutunan sa klase at kanilang mga kahulugan. 2 halimbawa ng mga tungkulin ng mga mamamayan. 1 pangunahing ideya o konsepto o aral mula sa alamat na tinalakay sa klase. Para sa ika-4 na araw, sight words, magalang na pananalita. Awitin natin ang kantang pinamagatang, ingatan natin ang ating mundo. Maaari kayong magdagdag ng angkop na kilos o galaw habang umaawit upang mas maging kawili-wili ang awit. Narito ang liriko ng kanta. Ingatan natin ang ating mundo. Pagtapon ng basura ay iwasto. Ingatan natin ang ating mundo. Ang pagsunog ng plastik ay ihinto. Paligid ay ating ingatan. Mahalin ating kalikasan. Magtanim ng mga puno para climate change maiwasan. Ingatan natin ang ating mundo. Pagtapon ng basura ay iwasto. Ingatan natin ang ating mundo. Ang pagsunog ng plastik ay ihinto. Alagaan ang kalikasan pagkat bigay ito ng may kapal. Alagaan natin ang ating kalikasan para peligro ating maiiwasan. Ingatan natin ang ating mundo. Pagtapon ng basura ay iwasto. Ingatan natin ang ating mundo. Ang pagsunog ng plastik ay ihinto. Sa araw na ito, matututo kayo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga sight words, paggamit ng magalang na pananalita at pagbasa at pagsulat ng mga natutuhang salita. Climate change. Tumutukoy ito sa pangmatagalang pagbabago sa klima ng mundo tulad ng pag-init ng panahon, malalakas na bagyo at pagbabago sa ulan. Pagsunog ng plastik. Ito ay ang pagsusunog ng mga plastik na basura na naglalabas ng mapanganib na usok at kemikal. Ang mga negatibong epekto nito ay tulad ng pagkasira ng kalikasan, pagdumi ng hangin at panganib sa kalusugan ng tao at ng mga hayop. Tandaan na ang pagsali o pakikilahok sa mga programang pangkalikasan ay bahagi ng ating mga tungkulin. Mayroon din tayong mga alituntunin sa ating mga barangay na kaalinsabay na mga tungkulin na ito. Bahagi rin ng ating tungkulin ang paghahanda sa panahon ng kalamidad. Batay sa awit, ano-ano ang ating mga tungkulin upang mapanatiling maayos at malinis ang ating kapaligiran? Ano kaya ang mangyayari kapag ginawa natin ang mga ito?
Ano ang mangyayari sa ating mga komunidad, barangay, kung hindi natin gagawin ang ating mga tungkulin? Basahin natin ang mga sight words. Isa, mo, sila, dahil, lahat, kung, hindi, lang, nila, araw. Gusto patlang ba na sumali sa volunteer group natin sa barangay? Tanong ni Kagawad Leia sa akin. Nais ng mga kabataan na mamulot ng plastik sa dalampasigan. Patlang, nakakasama ito sa mga hayop sa dagat. Patlang natin dapat baliwalain ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo. Isang patlang ay nagkaroon kami ng seminar sa kalinisan. Patlang, bawat mamamayan ay gagawin ang kanilang tungkulin. Magiging payapa at ligtas ang ating barangay. Patlang, ang mga naatasang paghiwalayin ang mga nabubulok at hindi nabubulok na basura. Ngayon ang patlang ng paghahanda para sa darating na bagyo. Patlang sa ating mga tungkulin ay ang pagsunod sa batas trapiko. Hindi patlang mga pinuno kung hindi lahat ng mga mamamayan ay dapat sumunod sa alituntunin sa ating mga barangay. Narito ang mga tamang sagot. Magalang na pananalita. Sino muli ang tumulong sa mga mamamayan sa bayan? Ano ang dapat sinabi nila sa masipag na mag-anak? Tama, sila ay marahil nagsabi ng salamat po. Ito ay isang halimbawa ng magalang na pananalita. Pansinin na gumagamit tayo ng po at opo kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga nakakatanda at mga opisyal tulad ng mga nagtatrabaho sa gobyerno gaya ng ating barangay captain at mga kagawad. Humanap ng kapareha, magsanay kayo sa paggamit ng mga magagalang na pananalita sa pamamagitan ng roleplay. Isasadulan nyo ang mga sitwasyon ibibigay sa inyo. Nagbigay ng babala ang inyong barangay captain na lumikas. Hindi kayo sumunod, kaya kinailangan kayong i-rescue sa gitna ng bagyo. Nahihiya kayo sa inyong barangay captain dahil sa nangyari. Nasunugan kayo at kailangan nyo ng matitirhan at mga damit. Nag-alok ang inyong kapitbahay ng tulong. Nahihiyaman ay tinanggap nyo ito. Nangako kang sasama sa feeding program sa inyong barangay. Ngunit nakatulog ka. Nakalimutan mong dumalo. Nais mong humingi ng pasensya sa iyong mga kasama. Nais mong humingi ng tulong at donasyon para sa inyong tree planting project. Ngunit abala pa sa gawain niya ang mga kagawad sa barangay hall. Naghintay ka ng matyaga hanggang sila ay matapos. Bawat mamamayan ay may mga tungkulin na dapat gampanan. Kabilang dito ang pagsunod sa mga alituntunin sa ating barangay at ang pagkikipag-usap ng may paggalang sa mga nakatatanda at sa mga awtoridad tulad ng mga opisyal ng gobyerno at kapulisan. Basahin ang mga pangungusap at pagtambalin ang mga ito sa mga angkop na larawan. Sila ay magkakapatid. Kinuha mo ba lahat ng lapis?